Ang munting daga na si Ming. Sa isang luntiang parang, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatira ang isang munting daga na ang pangalan ay Ming. Si Ming ay hindi katulad ng ibang daga. Wala siyang hilig sa keso o sa mga mumu ng tinapay. Ang pinakapaborito niyang gawin ay ang mangolekta ng mas makikinang at makukulay na bato. Araw-araw, gigising si Ming bago sumikit ang araw. Dadalhin niya ang kanyang munting basket at pupunta sa gilid ng batis. Doon, hinahanap niya ang mga bato na kasingkinang ng hamog sa umaga. Isang araw, habang naghahanap si Ming, nakita niya ang isang bato na napakaganda. Kulay asul ito, parang langit sa tanghali, at kumikinang na parang bituin. Tuwang-tuwa si Ming at mabilis itong inilagay sa kanyang basket. Habang pauwi si Ming, nakasalubong niya si Pugad, ang matalinong kuwago. "Kumusta, Ming? Mukhang masaya ka, ah?" tanong ni Pugad habang nakaupo sa sanga. "Tingnan mo, Pugad," sabi ni Ming at ipinakita ang asul na bato. "Ito ang pinakamagandang bato na nakita ko." Ngumiti si Pugad. "Napakaganda ma, pero Ming, ang ganda ng batong yan ay parang ang ganda rin ng pagtulong sa iba." Hindi naintindihan ni Ming. "Pagtulong? Pero gusto ko itong itago sa aking koleksyon." "Pakinggan mo," sabi ni Pugad. "Nakita ko si Tipak, ang maliit na tutubi. Lumipad siya kanina pero naipit ang kanyang pakpak sa putik malapit sa batis. Siguro ang batong yan ay makakatulong sa kanya." Nag-isip si Ming. Gustong-gusto niya ang bato, pero naisip din niya ang hirap na nararamdaman siguro ni Tipak. Dahan-dahan, kinuha niya ang asul na bato. Bumalik si Ming sa batis. Nakita niya si Tipak na hirap sa putik. "Tipak!" sigaw ni Ming. "Huwag kang mag-alala, may idea ako." Dahil makinis at bilog ang asul na bato, inilagay ito ni Ming sa ilalim ng pakpak ni Tipak. Sa pagtulak ni Ming at sa pagdawsod ng bato sa putik, nagawa ni Tipak na makalawal. "Salamat, Ming! Maraming salamat!" Masayang sigaw ni Tipak habang muling lumilipad. "Ang batong yan ang nagligtas sa akin." Nang makita ni Ming ang ngiti ni Tipak at ang tuwa niya habang lumilipad, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Mas masaya pa ito kaysa sa tuwang naramdaman niyang nung una niyang makita ang bato. Lumingon si Ming sa kung saan nakaupo si Pugad kanina. Naintindihan na niya ang ibig sabihin ng kuwago. Ang ganda ng bato ay panandalian, pero ang ganda ng pagtulong sa iba ay pangmatagalan. Kahit wala na ang pinakamagandang bato sa kanyang koleksyon, umuwi si Ming na may pinakamalaking ngiti sa buong parang. Mula noon, hindi lang makikinang na bato ang kinolekta ni Ming, kundi pati na rin ang mga masasayang alaala ng pagiging matulungin.